Consistency in the ministry. Here, Apostle Paul again, reminding us with some things about the ministry. Last week, ang ating key verse, run the race with patience, the race that is set before us. May takbuhin ng isang Kristiyano, at ang takbuhin ito ay mahabang takbuhin, and it speaks about longevity. Gaano ka tatagal sa pagtakbo sa gawain, gaano ka tatagal sa paglilingkod sa Panginoon. And then it speaks about longevity or continuity. But today, our passage tells us about being steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord. Ibang bagay yung nagpapatuloy, ibang bagay yung continuity, ibang bagay pa pala yung consistency. We should define the meaning between continuity or longevity and consistency because there is a very thin line to spot the difference. Halos parehas lang itong nagpapatuloy, halos parehas lang itong nakatapos. Pero anong pinagkaiba ng longevity sa consistency? Iba po yung nagpapatuloy, iba rin po yung nagpapatuloy na ikaw ay may lalim, may dedikasyon, may pagmamahal, at may quality pa ang iyong ginagawa. That is consistency. Both of them can finish the race, but not of them can finish well. Sa mga palaro, lalo pa sa mga mahahabang palaro like marathon, may mga pagkakataon na maraming atleta, merong mga ilan na hindi nakatapos. They lack longevity. Hindi tumagal. Sabi nga, motolite, pang matagalan, hindi umabot. Pero may mga nakatapos. At dun sa nakatapos na yon, ika-categorize pa natin yun sa dalawa. May dalawang klaseng nakatapos. May mga nakapagtapos hanggang dulo, pero there is this extraordinary finisher who finished the race with a reward. Merong nakapagtapos, pero may nakapagtapos na kung saan because of their consistency, because of their strength, their quality, hindi lang sila nagtapos, kundi nagtapos sila na merong reward or magandang pagtatapos. Longevity is when you finish the race. We may finish the race of our Christian life, but consistency is when you finish the race being strong or rewarded. Be steadfast, unmovable, always abounding in the works of the Lord, for your labor is not in vain. That is what we desire in our lives. Maging consistent tayo sa relasyon, maging consistent tayo sa pag-aaral. Di ba? Sa mga school, maraming ang tataas ng grado sa umpisa pero hindi naging consistent. Di ba? Maging consistent tayo sa ating pagmamahal, maging consistent tayo sa ating trabaho. And that's what we also desire in the ministry. Our second goal is not just matatapos ko to, magpapatuloy ako. Yes, you are here. You have longevity, tumatagal ka pa. But that the second thing that we should desire is consistency. Hindi lang ako nagpapatuloy, kundi nagpapatuloy ako na may malalim pang dedikasyon sa Panginoon for us to deeply understand. Consistency, ang isa sa pinakang big event po sa buong mundo ngayon ay yung tinatawag nating Olympics. Right? So ito po ay ginaganap every 4 years. Today sa Paris Olympics. At marami pong ganap dyan. Nakatutok ako sa mga iba't ibang kaganapan. At ang isa sa aking mga, hindi ako inclined, pero since tayo ay may representative, isa sa aking mga laging inaabangan at ngayon ko lang natututunan ay yung gymnastics. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon sapagkat for the first time nagkaroon tayo ng first male gold medalist. At ito po ay si Carl Yulo sa pamamagitan ng floor gymnastics. Itong floor gymnastics, nanood daw kagabi ng live, pero even kahapon pa, nanood pa ako nung isang araw, yung all, anong ba ang tawag doon? All round. Yung lahat, meron pong 6 or 5 aparatos yan na sasalihan mo iba-iba, kung pang floor, nakabitin ka, iba-iba. So, may mga pagkakataon na ang taas niya sa isang aparatos, pero dahil mababa siya doon sa sunod, i-average yun eh. Okay? Meron namang sakto lang. Ang bandang huli ang kukuhanin ay average. Ang tawag doon is consistency. Hindi pwedeng magaling ka doon sa isa, magaling ka nung isang araw, pero hindi ka na magaling. Kailangan na ipagpapatuloy mo yung consistency in order for you to have that kind of reward. You need to be consistent.
That is one definition or illustration of consistency. Now, another thing, isa sa mga inaabangan ngayong highlights sa Olympics ay ang basketball or US basketball game. In the long history, walang pinakang malaki or pinakang malakas na grupo ng basketball players sa kasaysayan kundi ang USA basketball team. Sa panahon po ni Michael Jordan, itinatag ang tinatawag na The Dream Team. Wala na, ito yung pangarap ng lahat. Pagsama-samahin mo ba naman yung mga atletang yan? Pangarap ng lahat na makabuo ng gantong team at undefeated, lahat ng laro, walang nakakatalo sa kanilang team na yon. And then, it happened some many years ago, sila ay natalo, I do believe Spain or Argentina. Kailangan nilang bumawi. This is another era. At sa pagbawi na yon, kailangan mapabalik sa Amerika ang gold. Binuo nila ang The Redeem Team. Is that it? Okay, Kobe Bryant. Siya ang pinakang highlight dyan kung dati si Jordan. The Redeem Team, ibabawi namin ang Amerika. Kukuhanin namin uli ang ginto sapagkat we are unbeaten for a long or very long years. Last year or just this year, sa World Cup, okay, tinalo ang Amerika ng Germany. They are considered now to be the world champion of basketball. Pinadali nila yung mga rookie, ayaw sumama nung iba, may injury. Kaya binuo nila ang tinatawag na The Avengers Team sa pangunguna ni LeBron James. And I've been watching all the games of USA, minsan may madaling araw pa. Ito yung nakita ko sa mga laro. Nakalaban nila ang Sudan, Serbia, Puerto Rico, isa na lang Brazil. Wala pa silang talo. Kalimitan ng kanilang kalaban, kagabi nanood ako ng Puerto Rico, okay, habang nagagawa kong message, lahat ng kalaban nila, minsan lumalamang pa nga ng first quarter eh. Diba? Nung una lamang Sudan, kahapon Puerto Rico lamang ng 8 sa first quarter, 4. Second quarter, medyo dumidikit. Pero pagdating ng third quarter, babanata na ng USA yan. Kaya sabi ko, mga 30 lamang, makakahinga siguro kayo. Pero pag mga 10, 12, nako, ang bilis umiscore. So yung consistency ng Puerto Rico, ng Serbia, ang ganda ng performance nila ng first quarter. Lagi ang tanong, kaya nyo kaya hanggang fourth quarter? Ganyan ang player nyo, kaya yung mataas na percentage ng shooting? Yung 3 points nyo, papasok pa rin pa kaya hanggang fourth quarter? Bumababa yung tinatawag na consistency. Not with USA. Either pataas ng pataas or ma-maintain nila yan or mahahabol nila yan. Sabi nila kahit may ma-injury sa amin, lahat yan, pati yung mga player naming reserve, may consistency yan. Mataas ang consistency rate. Now, why I'm telling this, that's what this is the society, every family and ministry needed today. A man of consistency. Consistency sa pagtatrabaho, sa pag-aaral, sa family, sa pagpo-provide, consistent sa serbisyo, sa gobyerno, consistent sa pagmamahal. So does God is longing and looking for consistency in the ministry sa gawain ng Panginoon. Although the word consistent or consistency is very hard, napakahirap talaga niyan. Because people change. No one is perfect. But we don't achieve to the point of it, but we try our best to be constant. We desire for a good consistency rate or average rate. Kahit naman yung mga player, hindi naman talaga ganun ka-consistent eh. Nung isang araw biruin mo si Stephen Curry, the most, pinakamagaling mag 3 points, 0 out of 7 3 points, Olympics. Pero babawiin niya yon para pataasin uli ang kanyang consistency rate. Kasi pag nagpatuloy-tuloy yun, babagsak na yun. That is what we called or we should desire. Na kailangan na pe-preserve natin yung ating consistency in the ministry. Yung sa kabuuan ay mataas pa rin ang ating grado. Nasasabing nagpapatuloy pa rin tayo na may magandang performance. Kaya nga sabi ni Apostle Paul, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. That is longevity. Tumutuloy, nagpapatuloy, I have finished the course. Pero, sa verse 8, may binanggit doon, henceforth, there is laid upon me a crown of righteousness. Hindi lang naman nagtapos si Apostol Pablo My gold, my crown, my reward. Bakit? He doesn't just walk in the ministry with longevity, pero he finished the ministry with consistency.
Longevity with quality is the result of consistency. Kaya sa gawain ng Diyos, we try to be consistent. Now, let us look at our consistency rate in the ministry. Saang mga bagay yung gawain ng Diyos na sana tayo po ay nagiging consistent. Diba? Unang-una, are we consistent with our attendance? Hello? What is your consistency rate? Kung may 4 na pananambahan, ilan doon ang nadadaluhan mo sa loob ng isang buwan? Diba? Consistency rate. Nagre-reporting kami nung last time. The average attendance of our church nitong June, may mga 170, 160, 180, pero this June is 145. Meron tayong individual giving. And we just found out, no, na may mga members na almost 62 members who doesn't appear for a month, or some just for once. Yan po yung mga nandito na lang, iba na yung malalayo, iba na yung talagang matagal. Imagine, if we will just have consistency, di ba? We will have an average attendance of 200 weekly. Mahina yun kasi wala pa dun yung bisita. Because of our low consistency and accountability and attendance, that's why hindi natin ma-meet yung ating mga growth sa church. So we should thrive. Sabi ko nga, mahirap naman talaga yung maging consistent. Pero sana, aware tayo sa ating consistency rate. Ang tagal ko na palang hindi nag-church. Di ba? Parang si Stephen Curry, 0 out of 6 3 points. Abay, dapat madagdagan yan. Di ba? Naglalaro kayo yung bilyar, yung iba sa inyo, marami naglalaro ng bilyar, di ba sa ano? Yung online, wala si Kuya Jess, yan nakalaro ko. Yan. Meron ba kayo dong consistency ng inyong panalo? 56, 46% yung inyong level. Pag nananalo kayo, tumataas, pero pag natatalo, bumababa. Ganun sa gawain ng Diyos. Dapat bumabawi tayo. Average in our prayer meeting. Bakit tayo naglalaro lang sa 40-50, pero kung mabubuo yung mga regular dumadalo, nasa 70 na tayo. Average in choir, average in gatong, not forsaking every assemblies of God, sabi ng Panginoon. So, unang-una, pinakang basic na lang tayo consistency in our attendance. What is your consistency? Dapat nagdi-discern din tayo. Kung nagmimiti tayo, ay wala akong bubuuin ko ang buwan na ito sa aking pagtatrabaho para walang kaltas, walang deduction. Ganon din sa gawain ng Panginoon. Minsan sa isang linggo or minsan ilang beses sa isang buwan, sana we desire na okay lang yan, nandiyan pa naman ako after 2 months, nagpapatuloy pa rin pa naman. That is longevity. Pero yung consistency, yung strength, quality of service, nagagawa pa ba natin sa Panginoon? Hello. Kaakibat ng attendance is hindi lamang yung iyong presence, hindi lamang yung iyong attendance, no? Consistency. Pag-usapan naman natin yung iyong early attendance consistency. Hello? Yung iyong punctuality. Sa 4 na pagdalo, sabihin natin nakadalo ka, ilan doon yung maagap ka? Hello? Kanina nagtitingin ako Sabi ko parang mataas ang atang consistency average ngayon. Parang 60% nandito na. Noong mga nakaraan, sabi ko nakakaano sa Panginoon, 20% magpapakanta, mga ilan lang ang tao. Pataasin natin. Ang goal nyo, makadalo, hindi lang ako dadalo na rin lang naman, itama ko na. Sabi ng Panginoon kasi, present your body a living sacrifice, holy and acceptable unto God, which is reasonable service. Pagsamba, nakaaya-aya, katanggap-tanggap sa Panginoon. Alam nyo, sayang din naman yung 10 minutes, 15 minutes na late. Kung yun yung paraan upang maging kaaya-aya ang ating paglilingkod sa Diyos. Di ba, minsan pag naiwan tayo ng barko, sayang, na-late ako ng 10 minutes. Di ba? Ganon din sa gawain ng Diyos. God deserve a better and a best service sa ating buhay. Consistency in punctuality. Dapat nagigising tayo sa katotohanan. Abay, teka lang, parang linggo-linggo na ata ito. Hello? We should desire for it. Nagkakaroon tayo ng hindi lang longevity. Yung katwiran ng longevity, di bali ng late, hindi naman absent. Pero yung katwiran ng consistency, I will give my best to the Lord. Diba? So, for attendance, merong isang punctuality. That is your consistency rate. Ito ang mahirap.
Isang attendance, late pa. Hello? Are you there? Sa Panginoon po ito, di ba? Pagtatama ng Panginoon. Abay, anong consistency natin doon? Kaya, laging pagpupunta tayo ng church, Panginoon, bihirang-bihira na, ibibigay ko na ang aking best sapagkat talagang napakalaki na aking pagkukulang, napakabuti mo sa aking buhay. Diba? Consistency. Napakaganda na tayo nagiging consistent sa mga bagay-bagay, lalo't mga bagay na mabuti. Consistency with your attendance. Consistency with your punctuality. Okay? Ito pang mahirap niyan, di ba? Pag ikaw, minsan na nga lang dumalo, late ka na, ikaw pa yung unang uuwi. Aray, may announcement pa, may pagpaawit pa, may cell group pa, then magpo-post ka, Happy Lord's Day. Oh, is God really happy with your service? Hello. You are not pleasing me. You are not pleasing somebody. You are pleasing God. Ang mayor nga, pumunta kang late, yung kausap mo ang teacher, malate ka, hindi natutuwa, Diyos pa kaya? Sa may mga pagtitibo na hindi mo tinapos, hindi natutuwa, ang Diyos pa kaya? Then we are saying that we are serving the Lord of Lords, the King of Kings. Check your consistency. Hindi lahat ng pagsunod ay tamang pagsunod. Maging sa exam nga, di ba, lagi kong sinasabi, kahit ipagpilitan mong tama naman yung sagot ko, hindi mo naman sinunod yung instruction, may instruction nga mali ka pa rin. Ganun sa Diyos. It may seems right, yun ang gagawin ng dyablo, it may seems right, but if there's something wrong in our service, that is not what we rendered to the Lord. Consistency in our attendance. Consistency in our giving and offering. Medyo mas mahirap na to, level up. Nakapagbibigay ka, hanggang kailan? Gaano ka consistent? Dalawang bagay pagdating sa pagbibigay. Are you giving rightfully? And are you giving consistently? Yung nagbibigay ka, meron tayong percentage ng giving. Last month is 64%. Those who gave. May mga individual naman, according sa inyong mga gave lang yon, pero hindi ko alam kung tama. Basta't nagbigay, kaya magkano yan, nakalagay sa record, 64%. This month, 48%, ang highest natin is 80+. Ganon, hindi consistent. Because, dalawang bagay, you are giving rightfully, nagbibigay ka ng tama. Pangalawa, nagbibigay ka ng tuloy-tuloy. As long as God provides, as long as God magbibigay, titigil lang tayo sa pagbabalik sa Diyos pag wala nang binibigay ang Diyos. Wala kang magagawa, wala talagang pumapasok, walang binibigay. But as long as God gives, we ought to give back what belongs to God. Dito, medyo mababa na ang percentage. Maaring yung iba, kaya ko po magbigay ng consistency sa attendance, pero sa giving, which is the hardest part, hindi naman kailangan ng Diyos ang ating mga pera, pero doon tayo sinusukat sapagkat yun ang pinakang mahalaga. Consistency in giving. Rightfully, consistently, bihirang-bihira ang nakakatawi doon. Some of you, I already knew, you practice consistently, you practice rightfully, nakapagbibigay ng tama, pero minsan wala, minsan ganito. Another thing, level up, rightfully, consistently, marami na rin po, kaya pinagpapala ng Panginoon. Imagine this, if the percentage of the giving of our church is 64%, only give, hindi yun rightfully pa ha, hindi pa yun consistently, 64%. Ano pa kaya kung rightfully at consistently pag mga 95%, ano ang kayang gawin ng simbahang ito? Ngayon nga, pinagpapala na tayo eh. Diba? Ngayon nga, we were able to come up, bagamat may mga time na negative na konti, pero sabi ko kay Sister Grace, ayoko mag-declare ng deficit, magpasok tayo na magpasok ng mga pera. May mga pangangailangan din po iglesia. Alam nyo ba kung magkano ang bill ng kuryente natin ngayon? 26,000. Diba? Magkano ang tubig? Magkano ang ganito? Diba? May mga pangangailangan, may mga generated na kailangan gampanan din ating iglesia at yan po ay sa pamagitan ng pagtutulungan. Kung talagang tayo ay wala tayong magagawa. Pero kung meron, may mga pagkakataon talaga we compromise, medyo mahirap talaga ang buhay. But it's a matter of faith. No? Alam nyo, sa aming mag-asawa, giving is non-negotiable. Kahit mahirap, kahit anong mangyari, walang buwan na palalampasin ng walang giving. Kahit nga walang dumating, dinalagyan namin because we depend on God.
But hindi po laging ganon. It's a matter of faith. May mga panahon na talagang kayo ay nagkukulang, pero ang goal nyo, makabalik agad. No? Sana makabalik agad ako sa pagbibigay sa ating Panginoon. Consistency in our giving. How is your consistency? We have by group, millennial boys, millennial girls. Out of 12, halimbawa, out of 12 na millennial boys, ilan na nakapagbigay? 6, that is 50%. Hindi ko na pinag-uusapan kung 20, 10, basta't may naging record, okay? Ilan ang millennial girls? For the record lang. The highest percentage group giver in our church, okay? Para naman tayo ma-encourage, is coming señoritas, okay? May 100%, ibig sabihin kung sila 18, lahat yan, nagbibigay. Merong mga 80% ganyan. Sunod, League of Legends. Okay? Pag pababa ang percentage. Kasi ang dami pang binibili, ang dami pang mga added desires, di ba? Kahit pa paano. Pero, kung kailan tayo binebless ng Panginoon, mas lalong dapat doon tayo maging faithful sa Panginoon. At yan po ay biyaya lamang ng Panginoon. Again, I understand our circumstances, may mga pagkakataong ganon. Kaya nga tayo kinakausap ng Diyos na if you want to be blessed by God, give Him the reason to bless you. No? Hindi man lahat ng, although ang una nating desire para pagpalain, secondary na yun eh. Hindi naman magkukulang ang Diyos eh. Ang isusubok muna sa'yo ng Diyos ang iyong puso. May mga nag-giving kasi na, kaya ako mag-giving kasi gusto kong pagpalain ng Diyos. Paano pag hindi ka pinagpala? Diba? Hindi ka magiging consistent. Hindi naman pala totoo. Diba? Kung ano pa. Pero in the long run, hindi pwedeng hindi ka pagpapalain ng Diyos. And I've seen those who give rightfully, faithfully sa Panginoon, hindi pinagkulang ng Panginoon. Basta tayo ay matuto lamang na maging katiwala. Consistency in the service, meron kang gawain, nagka-choir ka, tumutugtog ka, may ginagawa ka, gano'n ka consistent? Diba? Tutugtog si Buboy ngayon, after 2 weeks, wala na uli. Mahirap, diba? Consistency in the ministry. Consistency in our prayer and devotion, which is napakahirap talaga. Mahirap, lahat po ng bagay na yan. But we strive for it. O baka naman, wala tayo sa mga nabanggit. Diba? The least is at least attendance. Again, there are 3 dimensions that the enemy fights with. Ito yung pinaglalaban ng dyablo sa buhay ng isang tao na ayaw niyang mangyari. Number 1, spirituality. Ayaw ng dyablo na ang tao ay makakakilala sa Diyos. Ayaw ng dyablo na ang tao ay magkakaroon ng tunay na relasyon sa Diyos, makakarating sa simbahan, makakapakinig ng salita ng Diyos, the battle of spirituality. Ngayon, pag hindi talaga napigilan ng dyablo ang isang taong ito na makakilala sa Diyos, maligtas, pangalawang level na gagawin ng dyablo is the battle of longevity. Sige, naligtas, nashiran, nagprofess, ang gagawin ko, hindi ko patatagalin yan. Pagkatapos niyang ma-Bible study, hindi na dadalo yan, hindi na magpapatuloy yan, hindi na mag-grow yan. The test of longevity, hindi yan tatagal, mag-quit yan. If we survive the test of salvation or spirituality, we are probably in the mode of continuing in the works of the Lord. Ang itetest at gagawin ng dyablo, yung longevity nyo, patitigilin kayo. Well, nakita siguro ng dyablo, ay hindi ko na napigilan yung spirituality, naligtas. Diba? Hindi ko na napigilan yung mga taga-Bukayaw na tuloy-tuloy na, ilang Sunday na to Ang gagawin ng dyablo, yung the trials or the test of consistency. Sige, okay lang. Okay lang kayong magpatuloy. Pero wag niyong gandahan, wag niyong galingan, basta dalo-dalo na lang. Walang lalim, maging traditional lang, di ba? Ganun na lang, basta walang consistency, walang quality, total nandiyan ka rin naman. Yun yung pangatlong negotiation ng dyablo. Sige, maligtas ka. Sige, magpatuloy ka. Pero magpatuloy ka na, huwag ka na mag-asam-asam na mga reward sa Panginoon. Huwag mo nang hintayin yung well done, my good and faithful servant. Hayaan mong yung amo mo na lang ang magsabing, ang galing mo, ang bait mo. Pero yung Diyos, hayaan mong, basta matapos mo ang takbuhin na ito. So that is the striving point, that is the 3 dimensions of the enemy fight with us. Kaya mga kapatid, yung ating pakikipaglaban, pinaglalaban natin, tinitindigan natin yung ating paglilingkod sa Panginoon. What does consistency shows? Yung ating pagiging consistent, it shows maturity. Yung ating paglago. Diba? Sabi ko nga, kaya tayo hindi lumalago, maaring laging ganun lang attendance, bagamat may mga umaalis, may nawawala, because of our accountability. At yung inyong consistency, it speaks of your maturity. Masasabi mong lumalago ka sa Diyos pag nagiging consistent ka sa Diyos.
Again, may mga time that we will decline. Pero hinahabol natin yon. You should mind your distance. You should mind your rate. Consistency, it speaks about maturity. It speaks about intimacy. Itong pagiging consistent mo ay nagpapakita kung gaano ka ba talaga kalapit sa Diyos. Sapagkat kung talagang ikaw ay malapit sa Diyos, kung talagang mahal mo ang Diyos, magiging mabunga ang gawain mo sa Diyos. Di ba? Kung talagang mahal mo ang Diyos. Consistency. Di ba? Yung consistency mo sa pagsamba, sa pagdalangin, sa pananambahan. Kaya nga minsan, ang hirap i-claim, no? We are not to judge, pero ang hirap i-claim yung kahit naman ako ay matagal nang hindi nakakapagsimba, mahal ko naman ang Diyos. Kahit naman ako hindi naman nakakatulong, nakagawain, mahal na mahal ko naman ang Diyos. Siguro for some time, pero pag in a long time, anong ba sabi ng Panginoon? If you love me, keep my commandments. Kung talagang mahal mo ako, susundin mo yung mga pinapagawa ko. It is easier to profess that you love God, pero our talk should be our walk. Dapat nangyayari yun. So, intimacy, it speaks about, consistency, it speaks about maturity. Nag-grow ako. Kasi pwede palang nagpapatuloy ka, pero you've never been to a part that you are a growing Christian. Nandun pa rin, dala mo pa rin yung pagiging traditional. Yung dating ginagawa mo sa luma mong reliyon, ganun din lang yung commitment mo sa Panginoon. Walang pagbabago. So there is a longevity, but there's no consistency or quality on what you're doing to the Lord. Sa paglilingkod sa Panginoon, kung if God raised the standard of your living, and if God raised the length of your living, humahaba ang buhay, nadadagdagan ng buhay, nadadagdagan ng iyong mga kasangkapan, nadadagdagan ng iyong kagandahan, nadadagdagan ang iyong mga ari-arian. Pag dinadagdagan tayo ng Diyos, dapat nadadagdagan din yung ating i-render or ipagkakaloob sa Diyos. If God's raised the standard of our living, we should raise the standard of our serving to the Lord. Hindi yung pababa, hindi yung gano'n na lang. Dapat nagdi-desire din tayo that, Lord, the more you bless me, the more I will use my life in the ministry. What does consistency shows? Maturity, intimacy, and dependability. Dependability, it means napagkakatiwalaan. Kung meron tayong basketball game, 'di ba? At meron na lamang 4 seconds at labang ang kalaban ng dalawa. Ang kakampi ko si James, si Buboy, si Christian, si Ace, at si Stephen Curry. Pag mga 4 seconds na lang, kanino ko ipagkakatiwala ang bola? Kasi minsan nakakashoot si James pero bihira yun, tsamba. Tawag doon, wala consistency yun. Pero yung average, tinitingnan, ito siguro 60% shoot dito ang bola. Pero pag ipapasok ko kay Buboy, ano yan, mga 5% shoot, alanganin. Ipagkakatiwala ko yung isang bagay doon sa consistent. Di ba? Ganon din sa atin. If we involve ourselves in the ministry, isa sa mga kailangan, yung consistency, sapagkat nakapanahon doon ang dependability. Nagbi-briefing tayo last time sa ating cell group, sino kaya ang ating pwedeng idagdag sa gantong ministry? Sino pwede natin idagdag? Marami. Pero anong sabi ko? Pero yung consistency. Baka iwanan lang ng gawain, baka absent naman ng ganito, baka kailangan may consistency, may pagmamahal sa gawain. Ganon din sa ating mga gawain na iniatang ng Panginoon. Either you are led, kayo ay linilid, or kayo ang naglilid, kailangan tayo ay napagkakatiwalaan sa gawain ng Diyos. Someone na kung saan alam mo na ang nagpapasunod sa iyo ay hindi pastor, na kahit wala, kumikilos ka sa gawain because you have dependability in the ministry. Ang sarap sa bahay pag alam mong merong pinagkakatiwalaan. Ang sarap sa trabaho pag may alam mong pinagkakatiwalaan. Ganon din sa gawain ng ating Panginoon. So, bakit natin ginagawa yan? Hebrews 13:8, Jesus Christ, the same yesterday and today and forever. Consistent ang Diyos sa buhay mo. Why are you going to the Lord? Bakit tayo patuloy na maglalaan ng buhay? Unang-una, consistent ang Diyos sa pagbibigay ng lakas sa buhay mo. Bakit tayo consistent sa pagbibigay? Sapagkat consistent ang Diyos sa pagpo-provide ng pangangailangan mo. Hindi nagbabago ang Diyos. Bagamat minsan tayo ay nagbabago, napapalayo, napapalihis,
But God is still God. He is on the throne. That's why we should desire consistency in the ministry. Bilang ating challenge, what is your, I'm not talking about longevity, gaano ka nakatagal. Kamusta kaya ang consistency rate mo ngayon? May lalim pa kaya? Nandun pa kaya yung dedication mo? Lumalaban ka pa kaya to strive for best? Or hinihintay na lang nating pababa na ng pababa ang ating gawain, ang ating level of spirituality or plateau? You should strive for a better rate of consistency. Magkaroon kayo ng sariling self-check, di ba? With your service, with your attendance, with your giving, with your soul winning, everything that you do for the Lord. That is the level 2 of our ministry, consistency.